What is up guys at welcome back. So ito yung part 2 ng ating footing design. Sa video ito, didiscuss natin ng slightly detailed yung pagkuha ng footing dimension. So para sa footing dimension, meron tayo ditong formula. Ang area ay equal to the column load divided by the SBC. Yung SBC na to, ito yung soil bearing capacity natin. Now paano nakukuha yung SBC? Nakukuha to through soil testing. Pero dito sa Pilipinas, nire-require lang kapag 3 stories and up yung building. Pagka naman 2 stories and below, ang soil testing ay hindi required. Okay, para naman sa residential, what if mga 2-story lang yung building natin? So kapag 2-story, dahil wala namang soil testing na nangyari, pwede tayong mag-assume ng mga SBC natin. Nagre-range ito ng 100 to 150 kilopascal. Personally, yung ginagamit ko dito ay 120 kilopascal. Alright, yung column load natin. Meron tayo ditong formula para sa column load. Column load is equal to number of floors times tributary area times load per square meter. Yung load per square meter natin, ito yung pressure na na-experience ng ating building. Para sa mga residential, meron tayo ditong 16 kN per square meter. Sa educational, 17, institutional 18, commercial 20, and industrial 22. Ang focus natin sa video ito, residential lang. So 16 yung gagamitin natin. Meron din tayo ditong roof. Nagre-range din ang roof natin ng 10 to 12 kN per square meter. Alright, example, meron tayo ditong 2-story with roof. Alright, for the number of floors, meron tayo ditong 2 palapag. So record natin dito 2. Then meron din tayong roof. Record din natin ito na 1. Now note lang natin dito na kapag meron tayong roof deck, considered na yon as 1 floor. Alright, ito yung framing system natin for example. Calculate natin dito yung F1, yung F2, at yung F3. Now for F1, ito yung magiging tributary area niya. Meron siyang width na 1.5 by 1.5. So paano kinukuha yung tributary area? Measure mo lang yung beam, then kalahati lang nun. Tapos on both side dapat yon. So ito na yung kanyang magiging area. 1.5 sa x-axis, then 1.5 para naman sa y-axis direction. Para naman sa ating F2, ito yung kanyang tributary area. Ganito naman yung kanyang magiging area. 1.5 sa left, 1.5 sa right, tapos 1.5 pa dun sa taas. So overall, meron siyang 3 by 1.5 na size. At para naman sa footing 3, ito naman yung kanyang magiging tributary area. So ito yung mga bubuhatin niya. Alright, yung tributary area natin, for F1, meron tayo ditong 1.5 by 1.5 or this is equal to 2.25 square meter. Para naman sa F2, meron tayo ditong 3 by 1.5 or 4.5 square meter. Now yung F3, ano naman kayo magiging area nito? So assignment mo na lang ito. Alright, balikan natin yung formula ng column load natin. Number of floors, tributary area, times pressure. Again, kung babalikan natin, yung number of floors natin, 2, then yung roof natin ay 1. Tributary area naman natin, para sa F1, meron tayong 2.25 at sa F2 naman, meron tayong 4.5 square meter. Yung residential load naman natin dito ay 16 kN at yung roof natin dito, meron tayong 10 to 12 kN per square meter. Ang gagamitin natin dito, yung mas malaki. Sagad natin sa 12 kN per square meter. Alright, column load para sa F1, column load is equal to yung number of floors natin, 2, times yung tributary area, 2.25, times yung load ng ating floor ay 16 kN per square meter. Ito ay para lang sa floor muna. Separate natin yung para sa roof naman. Now, para sa roof, meron tayo ditong number of floor. Consider na natin yung floor na yung roof. Kaya 1 times yung tributary area, yun pa rin, 2.25 times 12. Yun naman yung magiging load ng ating roof. So, ito yung floor plus roof natin. Bali, meron tayo ditong column load na 99 kN. Next naman para sa F2. Yung column load natin dito ay palitan mo lang yung ating tributary area. This time naman ang gamitin natin ay 4.5. Kaya ito yung magiging formula natin. At meron naman tayo ditong column load na 198 kN. Alright, balikan natin yung ating area formula. Area is equal to column load divided by SBC. Again, ang gagamitin natin dito ay 120 kilopascal. Pwede kang magbago-bago dito ng SBC. Pwede mong lakihan, pwede mong liitan. Ikaw ang bahala. Now for the column load, yung F1 natin dito ay 99 at yung F2 naman natin dito ay 198. Now yung area, square na lang yung assume natin dito na area ng isolated footing. Para sa F1, ang area natin ay equal to yung column load natin na 99 divided by the SBC na 120 kN per square meter. Cancel dito yung kilonewton, kaya may iwan dito ay 0.825 square meter. Now, kunin lang natin dito yung square root ng 0.825 dahil square naman ito. Now, lumalabas dito na 0.90829. Now, i-assume ko dito na yung magiging dimension natin ay round down, 0.9. Bakit round down? Again, yung SBC natin nagre-range from 100 to 150 kilopascal. Pag tinaasan mo yung ating SBC, liliit yung dimension. So, pwede pa tong i-adjust. So, i-assume ko na lang dito na 0.9.
Alright, so yung F1 natin pwede na natin i-conclude 0.9 by 0.9. Next naman para sa F2, meron tayo ditong 198 divided by 120. Cancel ulit yung kilonewton, meron tayo ditong area na 1.65. Then yung square root naman ng 1.65, ito ay approximately 1.28. Now, yung 1.28, mas malapit siya dun sa 1.3. Kaya i-assume ko dito na 1.3 na lang yung ating dimension. Therefore, yung ating F2 ay merong sukat na 1.3 by 1.3. Alright, i-calculate mo naman yung F3. Ano kayo magiging size ng ating F3? Alin sa apat yung magiging size ng F3? Para sa'yo, comment mo naman dyan sa baba. So ito lang yung ating footing design, yung slightly detailed na pag-calculate ng dimension. Kung may natutunan ka sa video ito, please like, share, at comment mo na rin kung anong nagustuhan mo sa video ito. Don't forget to follow and subscribe na rin. Salamat!